Mahalagang paalala, bago panoorin, tandaan na ito ay isang video na batay sa nobela, kaya't magpo-focus ito sa mga kapanapanabik na kaganapan sa kwento. Ang mga imahe ay para lamang sa ilustrasyon. Sana ay masiyahan kayo sa panonood. Kung nagustuhan niyo, paki-like, subscribe sa channel, at i-share ang video para suportahan ako. Tai Qingzong laban sa Qian Dizengizong, ikalawang laban ng pagtutuos. Inaanyayahan ang mga disipulo ng dalawang sekta na umakyat sa entablado. Tumingin ang hukom na elder sa dalawang grupo sa kaliwat kanan, tumikim, at malakas na nagsalita. Ang malaking lalaki mula sa Tian Dizengizong ay mumisi, mayabang na lumakad paakyat sa entablado na tila sigurado ng mananalo. Si Elin naman ay malamig din ngumiti, mapanghamak ng umuso, at mayabang ding umakyat. Ngunit ang malamig na kislap sa kanyang mga mata ay naglalabas ng mahinang liwanag. Nang makita ito ng mga taga-Tai Qingzong, alam na nilang nagagalit na naman ang maliit na halimaw na ito, tiyak na patay ang kalaban. Nang makita siyang umakyat sa entablado, sina Yan Mo at Zhu Fan ay sabay ding matamang nagmasid, seryosong sinusuri ang bawat galaw niya, nais malaman kung gaano kalakas ang kanyang tunay na kakayahan. Magsimula na! Pagkatapos tingnan ang mga disipulo sa magkabilang panig, mahinang nagsalita ang hukom na elder. Pagkatapos, tumalon siya paatras at umalis sa lugar na yon, iniwan ang entablado para sa dalawa. Mayabang na umiti ang malaking lalaki, nagbigay-pugay gamit ang mga kamay, at mayabang na nagsabi, kahit na pareho tayong kabilang sa matuwid na landas, at ikaw ay mula sa Tai Qingzong, ang nangunguna sa siyam na sekta. Sa larangan ng digmaan, walang kinikilalang ama o anak. Sa entabladong ito, hindi ako magpapakita ng awa sa iyo. Hahaha. Yes eh. Walang hiya. Nang marinig ito, hindi mapigilang bigyan siya ng mapanuring tingin ng lahat ng naroroon. Lalong lumalim ang kanilang pagkamuhi sa Tian Dizengizong. Kapag malakas ang kaharap, sumusuko agad, hindi nangangahas humarap. Kapag mahina naman ang kaharap, nagyayabang at nagpapakita ng lakas, walang kahihiyan. Ito ba ang pamamaraan ng Tian Dizengizong ninyo? Ngayon, sa wakas ay nakita na ng lahat. Mapanghamak ding ngumuso si Elin, ngunit hindi nagsalita. Kaswal lang niyang iwinasiwas ang kamay, senyales na mauna na itong umatake. Bahagyang dumilim ang mukha ng malaking lalaki. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Elin at nangangahas pa itong hamakin siya, nagkaroon din siya ng galit sa puso. Hindi niya mapigilang umisi, puno ng kabagsikan ang mukha. Sige, bata. Huwag kang umasa na dahil disipulo ka ng Tai Qingzong ay mayabang ka na. Sa entabladong ito, walang magbibigay sa iyo ng kahit isang galaw. Pagkasabi noon, biglang sumigaw ang malaking lalaki. Ang buong katawan niya ay naglabas ng kulay lupang liwanag. Pagkatapos, sa paligid niya ay lumitaw ang isang malabong imahe ng isang mataas na bundok. Ang umaalon na liwanag na bumalot dito ay agad na nagpabigat sa aura sa entablado. Lahat ng alikabok sa hangin ay biglang bumagsak sa lupa, na tila mga batong dumikit ng mahigpit sa entablado, hindi na makalipad. Kahit ang katawan ni Elin ay hindi mapigilang bumagal ng bahagya, na tila mas bumigat. Bahagyang iginalaw ang sakong, na tila kahit ang pag-angat nito ng kaunti ay mangangailangan ng malaking pagsisikap. Ito ay ang elemental na kaluluwang espiritual, Qizong Rushan, singbigat ng bundok. Hindi mapigilang manginig ng kilay ni Yan Mo. Sinulyapan niya ang malaking lalaki at marahang tumango. Kahit na medyo mayabang ang lalaking iyon, mayroon nga siyang maipagmamalaki. Ang makapagbuo ng elemental na kaluluwang espiritual at makontrol ang bigat sa paligid ay tunay na namumukod tangi sa Huaxu Realm. At maaari nitong kontrahin ang kakaibang bilis ng batang si Elin, ngunit, iyon lang ba ang kakaibang bilis ng batang iyon? Kumislap ang liwanag sa mga mata ni Yan Mo, lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Pinanood ni Wu Qingqiu ang lahat, tila nagtatanim pa rin ng sama ng loob sa nakaraang laban. Malamig pa rin ang kanyang mukha, mapanghamak ng umisi. Sa simula pa lang ay naglabas na agad ng kaluluwang espiritual para lumaban. Dalawa lang ang posibleng sitwasyon, maaaring desperado na o sigurado ng mananalo.
Ngunit sa ugali ng Qian Dizeng Yizong, malamang ang huli. Isang grupo ng mga hamak na tao, may lakas ba silang loob na sumugal ng ganito? Ile! Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali sila ng kalkula. Ang mangahas na maglabas ng kaluluwang espiritual sa harap ng munting kapatid, little junior brother, talagang naghahanap ng kamatayan. Nang marinig ito, nagkatinginan ang mga taga-Tai Qingzong, hindi mapigilang mapasinghap, napaurong ang mga ulo, at walang magawang umiling. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang nagmura ng ganito kasama ang senior brother na ito. Mukhang talagang nagalit siya ng husto kanina. Ngunit hindi rin ito masisisi kay senior brother. Ang dapat sisihin ay ang taong si Zhao Dezhu. Kung sumuko ka na, huwag ka nang umakyat sa entablado. Kung umakyat ka na, lumaban ka ng maayos. Ang senior brother nila ay laging mabait, kahit sa laban ng buhay at kamatayan, hindi tiyak na papatay siya. Ngunit ikaw, lumaban ka lang ng 2 pampalipas oras na galaw, walang pamumula ng mukha o pagtibok ng puso, tapos bumaba ka na. Para kanino ang pagpapakitang tao mo? Tingin mo ba sa amin ay mga unggoy na pinaglalaruan? Hindi katakatakang nagalit ng husto si senior brother. Tiningnan ang namumutlang mukha ni Wu Qingqiu, hindi mapigilang umiwas ng tingin ang lahat at tumingin kay Yelin. Nagagalit si senior brother, ayaw nilang madamay. Ngunit kung galit si Wu Qingqiu, hindi rin mas mabuti ang lagay ni Yelin. Tiningnan ang malaking lalaki sa tapat na nagpapakita ng pangil at kuko, isa lang ang nasa isip ni Yelin, mamatay ka. Subalit, nang makitang si Yelin ay nakatayo lang doon, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, inakala ng malaking lalaki na natatakot ito. Lalong lumakas ang kanyang sigaw, hahaha. Hindi ka makagalaw, ano? Kahit gaano ka pa kabilis noon, ngayong nakaharap mo ako, para kang nakatagpo ng iyong katapat. Magmadali ka ng lumuhod at humingi ng tawad habang may oras pa. Baka sakaling patawarin pa kita. Kung hindi hek. Naglabas ng masamang tawa ang malaking lalaki. Si Zhao Dezhu at ang iba pang disipulo ng Qian Dizeng Yizong ay tuloy-tuloy ding ng uyam, pakiramdam nila ay mababawi na nila ang nawalang dangal kanina. Pero basura, lumayo ka sa akin. Ang kalaban ko ay hindi ikaw. Sumigaw si Yelin, ikinurba ang daliri at pinitik ito. Swoosh! Isang kislap ng gintong apoy ang biglang lumitaw, kasing laki ng patak ng ulan, na parang isang bulalakaw na tumama sa malaking lalaki, dumating sa isang iglap. Hindi pa man nakakakilos ang malaking lalaki o naintindihan kung ano ang nangyayari, ang apoy na iyon ay iri. Pumasok na sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang isang sandali. Boom! Isang malakas na pagsabog ng gintong apoy ang sumambulat mula sa loob. Ang malaking lalaki, ni hindi man lang nakasigaw ng sakit, ay naging abo na sa gitna ng nagliliyab na apoy, naglaho sa kawalan sa isang iglap. Kahit ang kanyang elemental na kaluluwang espiritual ay bigla na lang naglaho sa sandaling iyon, walang bakas na natira. Nang humupa ang gintong apoy, ang entablado ay wala ng laman, na para bang hindi kailanman naroon ang malaking lalaki. Kahit ang kanyang aura ay tuluyang naglaho. Ang grupo ng Qian Dizeng Yizong na kanina pa sumisigaw ay biglang natigilan nang makita ang eksenang ito. Para silang mga bibing sinakal, biglang nawalan ng buhay. Nakatulala lang sila roon, gulat na nanlalaki ang mga mata at nakanganga. Hindi lang sila, lahat ng manonood na nakakita sa eksenang ito ay hindi mapigilang huminga ng malalim. Ang kanilang mga mata ay halos malaglag na sa gulat. Ito, anong nangyari dito? Sa isang iglap lang, isang eksperto sa Huaxu Realm 4th Stage ay bigla na lang nawala ng walang bakas. Hindi kaya pinatay na siya? Paano siya pinatay? Sobrang bilis kanina, hindi man lang nakakilos. Hindi mapigilang manliit ng mga mata ni Yan Mo at ng mga disipulo ng Mo Yanzong. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, hindi nila mapigilang matakot ng husto. Lalo na si Yan Mo, ngayon lang niya tunay na nasaksihan ang totoong lakas ng lalaking laging nagsasabing siya ang matinding karibal ni Zhu Fan. Tunay nga, tulad ng batang iyon, pareho silang mga halimaw. Dumilim ang mukha ni Yan Mo, pinanliitan ng mata si Zhu Fan sa malayo,
ngunit nakita niyang ito rin ay mukhang tulala. Malinaw na walang sinuman ang inaasahan na ang lakas ng batang ito ay ganito ka-abnormal. Kahit siya ay ganoon din, hay itong Shuang Longmit, napakahirap talagang labanan. Biglang lumitaw ang dalawang malalaking halimaw. Huminga ng malalim si Yanmo at muling ibinuga ito, mukhang mapait ang mukha, walang magawang umiling. Si Wu Qingqiu at ang mga taga-Tai Qingzong ay natigilan din sandali nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos, mapait silang umiti, umiling, at bumuntong hininga. Mula nang mag-breakthrough si Junior Brother sa Huaxu Realm, hindi na namin siya nakitang kumilos. Ngayong nagkita kami, mas lalo pa siyang naging abnormal kaysa dati. Hindi ko alam kung sa loob ng siyam na sekta, mayroon pa bang disipulong makakalaban sa kanya. Pagkasabi noon, tila hindi sinasadya ni Wu Qingqiu na tumingin sa direksyon ni Zhu Fan. Nakita niyang ang mga mata nito ay puno rin ng pagkabigla at pag-ingat. Walang magawa siyang umiling, bumubulong, marahil kahit na itong matinding karibal na ito ay hindi pa rin kalaban ni Junior Brother. Ikalawang laban ng individual battle sa pagitan ng Tai Qingzong at Xian Dizenyizong, panalo ang Tai Qingzong. Pagkatapos ng ilang sandali ng panginginig sa takot, sa wakas ay inanunsyo ng hukom na elder ang resulta. Pagkasabi noon, agad na umalingaw sa mga manonood ang sunod-sunod na buntong hininga at sigawan ng kasabikan. Pagkatapos ni Zhu Fan, isa na namang halimaw ang lumitaw sa West Prefecture sa harap ng kanilang mga mata. Ito ay kumakatawan na ang lakas ng West Prefecture sa hinaharap ay lalo pang lalakas. Hindi pinansin Yelin ang sigawan sa paligid, walang interes na bumaba ng entablado. Ngunit, nang nasa kalagitnaan na siya, huminto siya. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Zhu Fan. Mapanghamon siyang kumaway, itinuro ang entablado ng labanan, at sumigaw, "Dito kita hihintayin." Swoosh! Ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na napunta sa direksyon ni Zhu Fan. Hindi mapigilang magliwanag ng kanilang mga mata. Stang ina! Nagdedeklara ng gyera ang dalawang halimaw. Ito ang laban na dapat abangan. Hindi ko alam kung sa hinaharap, ang titulo ng numero 1 tao sa West Prefecture ay mapupunta kay Zhu Fan o kay Yelin. Kahit paano, pareho silang malakas na hindi mukhang tao. Marahil sa hinaharap, sila ang magiging Xuanglong Exalted ng West Prefecture. Sa isang iglap, lalong lumalim ang kasabikan sa puso ng lahat. Hindi na sila makapaghintay na masaksihan ang malaking labanan sa pagitan ng dalawa. Hindi lang sila, kahit ang Xuanglong Exalted ay nagkatinginan, puno ng kakaibang kislap ang mga mata. Noong una, akala nila, pagkatapos ng libu-libong taon, sa wakas ay nagsilang muli ang West Prefecture ng isang walang kapantay na henyo tulad ni Dan Qingsheng. Ngunit hindi nila inaasahan na ang kaligayahan ay dumating ng biglaan. Hindi isa, kundi dalawa. Bilang resulta, ang dalawang matandang ito ay hindi rin mapakali. Hindi mapigilang sabihin ni Exalted White Brows ng may kasabikan, "Heran, si Zhu Fan ay isang demonic cultivator, maaari mo siyang kunin sa ilalim mo. Si Yelin ay isang righteous cultivator, hayaan mong ako ang magturo sa kanya." Sa hinaharap, tiyak na magiging dakila siya. Tama ka. Dati, noong tinuturuan natin si Qingsheng, isa tayong matuwid, isang demonyo, muntik na nating maturuan siya ng halo-halo. Ngayon, maganda na. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng sarili nating tagapagmana. Si Exalted Heran ay hinaplos din ang balbas, mukhang kontento na sa katandaan. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga puting kilay. Tila may naisip si Exalted White Brows, nagliwanag ang mga mata. Matandang ito. Kahit sino pa ang manalo o matalo sa dalawang batang ito sa labanang ito, pagkatapos nating kunin sila bilang mga alagad, taon-taon, paglabanin natin sila para makita kung sino sa atin ang mas magaling magturo. Ikaw na matanda. Tumatanda ka na, mahilig ka pa ring makipag-away. Hindi mapigilang ituro ni Exalted Heran si Exalted White Brows, tumatawa habang pinapagalitan siya. Ngunit mabilis ding nag-isip si Exalted Heran, bahagyang tumango, medyo interesado. Ngunit, ang mungkahi mong iyan ay hindi rin masama.
Dati, iisa lang si Qinsheng na disipulo natin. Sa huli, hindi natin alam kung sino ang nagturo ng mas mahusay. Ngayon, maganda ito, kukuha tayo ng tig-isa, maaari tayong maglaban ng maayos para makita kung sino ang mas magaling magturo. Ngunit kung ganoon, magiging disipulo na natin sila, paano natin ito ipapaliwanag sa kanilang mga sekta? Ipaliwanag ang ano? Ang ibang mga napiling disipulo ay may limitadong panahon ng pagsasanay sa Shuanglong Yuan, pinakamatagal na ang ilang dekada. Ngunit ang dalawang disipulong ito, espesyal nating papayagan na ang kanilang panahon ng pagsasanay ay walang hanggan. Kapag nagkaproblema ang kanilang sekta, papayagan natin silang bumalik para tumulong. Ang Musizong at Tai Qingzong, mangangahas ba silang magsabi ng kahit kalahating salita laban sa ating Shuanglong Yuan? Kahit na ganoon, ang ginagawa mong ito parang may punto ng pagnanakaw ng disipulo. Ang ating Shuanglong Yuan, kahit na nangunguna sa West Prefecture, hindi pa tayo gumagawa ng ganitong uri ng masamang bagay noon. Mahinang hinaplos ni Exalted Heiran ang balbas, tumatawa habang umiiling. Nang marinig ito ni Exalted Whitebrows, mapanghamak siyang umuso. Noon, hindi tayo gumagawa dahil hindi pa tayo nakakakita ng batang may ganito kagandang potensyal. Ngayon, sa wakas ay nakatagpo tayo at dalawa pa. Heiran, kaya mo bang pakawalan? Hindi ko kaya. Nag-isip sandali si Exalted Heiran, ngumiti ng bahagya at umiling. Pagkatapos, nagkatinginan ang dalawang Exalted, hindi mapigilang tumawa ng malakas. Ang mga banal ay hindi gumagawa ng masama, dahil lamang hindi pa sila nakakatagpo ng bagay na sapat ang halaga para gumawa sila ng masama. Kaya ikaw, sa puso ay may kasamaan. Ngayon, kahit ang dalawang kagalang-galang na Exalted, nang makita ang dalawang anak ng langit na ito, hindi mapigilang gamitin ang kanilang kapangyarihan para agawin ang mga disipulo. Ang Saint Beast sa likod niya ay ang Heaven Burning Dragon Ancestor, ang pinakamabangis sa 5 dakilang Saint Beast ng sinaunang panahon. Dahan-dahang ipinikit ni Zufan ang mga mata, masusing nag-isip sa isipan, sinuri ang mga sinaunang lihim na tala na nakasulat sa loob ng 9 Serenity Secret Records. Sa wakas, natagpuan niya ang mabangis na hayop sa likod ni Elin. Tama, ang kumpol ng apoy na pinitik niya kanina ay ang Heaven Burning Golden Flame, na likas na pinino ng Heaven Burning Dragon Ancestor mula sa simula ng kaguluhan. Nang maisip ito, hindi mapigilang dumilim ang mukha ni Zufan. Ayon sa alamat, sa simula ng kaguluhan, nahati ang yin at yang. Ang dalawang enerhiyang yin at yang ang bumuo sa langit at lupa. Kaya, mula sa sandaling nabuo ang mundong ito, lahat ng bagay ay nahati sa dalawang uri, yin at yang. Ang apoy ay mayroon ding yin at yang, wen, sibil, at wu, militar. Kung ang azure flame na ibinigay sa kanya ng Kunpeng ay ang yin fire, ang wen fire, kung gayon ang heaven burning golden flame ay ang yang fire, ang wu fire. Kung pag-uusapan ang pagpino ng kaluluwa at pagpapataas ng cultivation, natural na ang wen fire ang pinakaangkop. Ang azure flame ang pinakamahusay sa wen fire, isang kayamanan sa mga kayamanan. Ngunit kung pag-uusapan ang labanan hanggang kamatayan, ang pagwasak sa langit at lupa, ang wu fire ang pinakamalakas. Kaya naman ang Kunpeng ay may titulong Sairi Soring, nakatuon sa pagprotekta sa kaayusan ng langit at lupa, pag-aalaga sa lahat ng nilalang. Samantalang ang Dragon Ancestor ay Heaven Burning, marahas, na nagpapahiwatig ng pagwasak sa lahat, pagwasak at muling paglikha. Ang pagsasama ng dalawang uri ng apoy na ito, ang walang tigil na pagbabago, ay ang pagpapakita ng dao ng reinkarnasyon sa pagitan ng buhay at kamatayan sa langit at lupa. Dahil dito, si Zufan at si Elin, kahit parehong may pamana ng Saint Beast, ang isa ay may malaking pakinabang sa sariling cultivation, samantalang ang isa naman ay tila may banal na tulong sa mga labanan, may magkaibang gamit. Sa sandaling ito, kung ikukumpara si Zufan at si Elin, kung pag-uusapan kung sino ang mas mabilis mag-cultivate, tiyak na si Zufan, basta't handa siyang mag-focus sa cultivation, huwag makialam sa labas, sa loob ng 3 o 5 taon, tiyak na mahahabol niya ang progreso ng batang ito. Ngunit ngayon ay labanan sa entablado, ito ang naglagay sa kanya sa dehado. Walang magawa,
ang kanyang Wenfire na Azure Flame, paano ito magiging kalaban ng Woofire na Golden Flame ng batang iyon? Parehong pinino mula sa kaguluhan, ngunit ang Wen at Wu ay magkasalungat. Tulad ng isang iskolar na nakaharap sa isang sundalo, may katwiran ngunit hindi masabi, purong naghahanap ng gulo. Ngunit mabuti na lang, hindi naman siya walang kakayahang lumaban. Kahit na ang Azure Flame ay hindi magaling sa labanan, ang Purple Lightning naman ay mahusay dito. Sa tulong ng Purple Lightning, maaari siyang makipaglaban sa Golden Flame nito. Sayang nga lang, tulad ng nakita ni Yelin kanina, ang enerhiya sa loob ng katawan ni Zhu Fan ay sobrang halo-halo, hindi nakatuon sa isang landas. Ang antas ng enerhiya ng Purple Lightning sa loob ng katawan niya ay hindi sapat. Kung talagang kailangang makipaglaban, malamang ay mas mababa pa ito kaysa sa Azure Flame na sanay na niyang gamitin ng maayos. Stang ina! Mayroon akong Nine Serenity Secret Records, kahit na alam ko ang sinauna at kasalukuyan, lahat ng uri ng lihim na pamamaraan at teksto ay nasa aking kamay, ngunit nagkaroon din ako ng ugali na maging malawak ngunit hindi dalubhasa. Ngayon na nakaharap ako sa isang walang kapantay na eksperto na may kapantay na lakas, sa dami ng armas ko, hindi ko alam kung alin ang dapat kong ilabas para harapin siya. Nakakaiyak talaga. Kung matatalo ako dahil dito, sobrang hindi makatarungan. Walang magawang hinilot ni Zhu Fan ang noo, hindi makaiyak, bumubuntong hininga ng walang tigil. Pagkatapos, kumalma siya ulit, masusing sinusuri. Ngunit habang sinusuri niya, lalo niyang nararamdaman na napakaliit ng kanyang tsansang manalo. Kanina, isang pitik lang ni Yelin ng isang kumpol ng Golden Flame ay agad nang nakapatay ng isang eksperto sa Huaxu Realm 4th Stage. Makikita na ang Golden Flame ay napino na sa isang napakakapal na antas. Dagdag pa ang mga cultivation techniques at martial skills mula sa Saint Realm na ipinamana sa kanya ng Dragon Ancestor. Ang resulta ng labanang ito ay tunay na napakapanganib. Kumunot ng malalim ang noo ni Zhu Fan, puno ng kaseryosohan ang mukha. At habang siya ay nakatuon sa pag-iisip, ang individual battle sa pagitan ng Tai Qingzong at Chen Dizhen Yizong ay mabilis na natapos. Noong una, balak ng Chen Dizhen Yizong na mag-ipon ng lakas. Pagkatapos, nang makita nilang nagalit si Yelin at pumatay ng isang tao, lalo silang natakot, hindi na nangahas pang maging padalos-dalos. Kaya, pagkatapos ng ilang rounds, ang Chen Dizhen Yizong ay tuluyang nawala ng diwa ng pakikipaglaban. Halos lahat ng laban ay natapos sa kanilang pagkatalo laban sa Tai Qingzong. Pagkatapos, nakipaglaban sila sa Muyanzong, at ganoon din ang nangyari. Ngunit ang Muyanzong ay hindi kasing bait ng Tai Qingzong. Kapag nagsimula ng labanan, hanggang kamatayan. Minsan, hindi pa man nakakasuko ang disipulo ng Chen Dizhen Yizong ay direkta ng pinapatay ng kalaban. Agad na nagkaroon ng malaking pinsala. Bilang resulta, sa mga huling laban, diretsong nag-forfeit na lang ang Chen Dizhen Yizong, habang galit na minumura ang demonic path na walang awa, masama, at mababa. Ngunit matagal nang nakita ng lahat ang kanilang mapagkunwaring mukha. Lahat ay sumipol bilang pang-insulto, na agad na nagpamula sa kanilang mga mukha sa kahihiyan, bumubuntong hininga na ang puso ng mga tao ay hindi na tulad ng dati. Sa wakas, nagsimula nang maglaban ang Muyanzong at Tai Qingzong. Hindi malaman kung dahil ba sa tadhana, ang unang round na lumabas ay ang mga leader pa rin ng dalawang sekta. Si Yanmo, puno ng diwa ng pakikipaglaban, ay umakyat sa entablado, puno ng kasabikan ang mga mata. Nang makita ni Wu Qingqiu ang kanyang ekspresyon, lumitaw din ang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas ay nawala ang pagkadilim ng kanyang kalooban kanina, taas noo siyang lumakad paakyat. Yanmo, hindi ka naman siguro tulad ng taong si Zhao Dezu na lalaban ng 2 beses tapos tatakbo na. Tahimik na tiningnan ni Wu Qingqiu si Yanmo, ngumiti ng mapaglaro. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Yanmo, galit na nagsabi, "Gago. Sino sa tingin mo ako? Ako ba ay maikukumpara sa malambot na putik na yon?" Wu Qingqiu, ngayon, gusto kong makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan. Walang tigil hanggat hindi natatapos. Mabuti.
Iyan din ang gusto kong marinig mula sa'yo. Halika na. CJ. Hahaha. Hindi mapigilang tumawa ng malakas ni Wu Qingqiu, puno ng sigla, bihirang maging ganito kasabi. Ngumisi din siyan mo, ginawa ang hand seal. Bigla, sa likuran niya ay lumitaw ang isang bilog na binubuo ng dalawang ulong kumakagat sa buntot ng isa't isa, magkakaugnay. Ang asul at pulang apoy ay walang tigil na nagpapalitan at nagbabago. At sa sandaling iyon, ang temperatura sa paligid, kahit na sa mga manonood, ay medyo uminit. Hindi mapigilang manginig ng kilay ng hukom na elder, nagulat na bumulong, ito ay dominyon ng kaluluwang espiritual. At saka, napakataas ng cultivation level ng taong ito, kaya kahit ang barrier, ay hindi mapigilan ang pagkalat ng kanyang dominyon. Tunay na bihira, bihira. Nang makita ito ng Xuanglong exalted, nanginig din ang kanilang mga talukap, puno ng pagkamangha ang mukha. Hindi nila inaasahan na sa Xuanglong meet na ito, sunod-sunod na lumalabas ang mga eksperto. Kahit walang potensyal na kasing halimaw ni na Zhu Fan at Yelin, ang mga taong ito ay tunay ding mga henyo na karapat-dapat sa kanilang pangalan. Tulad niyan mo, isang tingin lang ng dalawang exalted ay nakita na nila na mayroon siyang yin-yang fire harmony sa katawan. Ngunit alam din nila na ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng dalawang uri ng apoy na yin at yang ay hindi madali. Na nagawa niyan mo na bumuo ng isang dominyon ng dalawang apoy at mapanatili pa ito sa ganito katatag at kakapal na antas ay tunay na pambihirang talento. Nang makita ni Wu Qingqiu ang yin-yang dumain na walang tigil na nagsasalitan, at maramdaman ang umaalon na mainit na alon ng hangin na sumusugod, hindi rin niya mapigilang magliwanag ang mga mata, humanga sa puso. Ngunit mapaglaro pa rin siya, yan mo, sa simula pa lang ay inilabas mo na ang iyong kaluluwang espiritual. Ito ba ay isang desperadong laban, o pakiramdam mo ay sigurado ka ng mananalo? Huwag mong sabihin. Gagawa ka rin ng malakas na pasabog tapos tatakas na. Gago. Ayokong mamatay. At hindi ko rin nararamdaman na tiyak na matatalo kita. Ito ay dahil bihira ang pagkakataon, gusto kong makipaglaban sa iyo ng husto. Buong lakas. Mabuti. Prangka. Kahit ako ay nasa matuwid na landas, iyan ang hinahangaan ko sa inyong mga taga-demonic path. Walang paligoy-ligoy. Hahaha. Hindi mapigilang tumawa ng tuloy-tuloy si Wu Qingqiu. Agad din siyang gumawa ng hand seal, puno ng kasabikan at tuwa ang mga mata. Isang pagyanig sa espasyo ang narinig. Bahagyang pumikit ang mga mata ni Wu Qingqiu, napakakalmado. Itim at puting enerhiya ang umikot sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unting kumalat, nilinis ang mainit na alon ng hangin sa paligid. Nang tignang maigi, napansin ng lahat na hindi nila alam kung kailan, sa ilalim ng mga paa ni Wu Qingqiu ay lumitaw ang isang napakalaking yin-yang taiji diagram na walang tigil na umiikot. At ang dominyon ng apoy niyan mo, pagdating sa sakop ng taiji na ito, ay agad na naglalaho, nagiging isang usok na asul na walang tigil na umiikot sa loob nito. Ito hindi inaasahan, isa itong dominyon ng kaluluwang espiritual. Bahagyang nanginig ang talukap niyan mo, naging seryoso ang mukha, bumulong, Taking. Taking domain. Tama. Ang pagbuo ng kaluluwang espiritual ay maaaring batay sa cultivation technique, o maaari ring batay sa panlabas na bagay. Tulad ng kaluluwang espiritual mo, brother yan mo, ito ay nabuo mula sa pagsasama ng yin-yang ini, kaya di mo yan, heaven earth demon. Flame. Ngunit ang Tai King Zong ay nagpapahalaga sa salitang King kalinisan, kaya hindi kami nagdaragdag ng masyadong maraming panlabas na puwersa sa aming cultivation techniques. Kaya, lahat ng disipulo ng aming sekta na bumubuo ng kaluluwang espiritual ay pumapasok sa heaven and earth secret realm ng aming sekta, sumisipsip ng esensya ng langit at lupa, para mabuo ang pinakadalisay na Tai King domain. Bahagyang ngumiti si Wu Qingqiu, malamig ang mukha, dahan-dahang nagsalita. Ang heaven and earth secret realm ng aming sekta, marahil alam na alam din ni Brother Yan mo, ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang esensya ng langit at lupa. Ang kaluluwang espiritual na nabuo mula roon ay hindi mas mahina kaysa sa demon flame na binuo mo.
Kaya, brother yan mo, huwag kang maging pabaya. Hahaha. Bahagyang kumunot ang kilay niyan mo, umubo ng bahagya, tumangging magkomento. Huwag nang maraming salita. Ang Heaven and Earth Secret Realm ng Taking Zong, narinig ko na. Pero ano naman ngayon? Ang malakas, kahit anong mangyari, ay malakas pa rin. Ang mahina, kahit na bumuo pa ng kaluluwang espiritual sa loob ng Secret Realm, ano ang mababago? Ang pinahahalagahan ko lang ay ikaw, si Wu Qingqiu. Basta't ikaw ang kalaban, malakas man o mahina ang iyong kaluluwang espiritual, ibubuhos ko ang lahat. Ang pagpapahalaga ni Brother Yan mo ako, si Wu, ay hindi talaga karapat-dapat. Bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Wu Qingqiu, medyo naantig, magalang na yumukod. Dahil ganyan ang pagpapahalaga ni Brother Yan mo, hindi ko rin pwedeng bigyan ang inaasahan ng lahat. Buong lakas akong lalaban. Pagkasabi noon, biglang pinagdikit ni Wu Qingqiu ang dalawang kamay, ginawa ang hand seal. Ang Taiji diagram ay lalong bumilis ang pag-ikot. Nang makita ito ni Yan mo, hindi niya mapigilang tumawa ng malakas. Ganoon din, nagsimula siyang gumawa ng hand seal gamit ang dalawang kamay. Ang CNAS, Beating Tail Serpent, na plato sa likuran niya ay walang tigil ding umiikot, nasasabik na nagsabi, kung gayon, mabuti. Maglaban tayo ng husto. Sa isang iglap. Boom! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang malaking dominyon ay nagsagawa ng matinding banggaan. Ang pula at asul na liwanag sa panig ni Yan mo ay naglabas ng umaalon na mainit na alon. Sa panig naman ni Wu Qingqiu ay malamig na hangin dumadaloy, komportable at sagana, lumilikha ng pakiramdam ng kalmado at elegante. Ngunit, ang mga matatalinong tao ay makikita na sa loob ng kalmadong ito ay nakatago ang mapanganib na intensyong pumatay, isang krisis mula sa umaagos na marahas na alon ng apoy. Bigla, huminto si Yan mo sa paggawa ng seal sa kamay, sumigaw ng malakas. Ang umaalon na pulang alon ng hangin ay naging parang dagat na umaapaw, marahas na tumama sa dominyon ni Wu Qingqiu. Boom! Isang malakas na tunog ang nagpatumba sa Tai King Domain, nanginginig ito ng walang tigil. Sunod-sunod na mainit na agos ng hangin ang walang tigil na tumatagos sa loob ng Tai King Domain. Ang lugar sa paligid ni Wu Qingqiu na dati kalmado ay nagsimula ring makaramdam ng init. Bahagyang kumunot ang kilay ni Wu Qingqiu. Itinuro niya ang dalawang kamay pasulong, at ilang mga asul na espada ng liwanag ang tumama sa mainit na agos na iyon. King Chen Huayun's Word. Yay! 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 Ilang mahihinang tunog ang narinig. Tumama ang mga espada ng liwanag sa loob ng mainit na agos at naglaho. Ngunit mabilis ding humina ang mainit na agos. Pagkatapos, ang init sa katawan ng mainit na agos ay unti-unting nawala, sa halip ay naging isang malinaw na agos ng tubig na sumanib sa loob ng Tai King Domain. Nang makita ang eksenang ito, agad na naging seryoso ang mukha ni Yan mo. Si Zhu Fan na nanonood sa mataas na plataporma ay hindi rin mapigilang manliit ang mga mata, kumislap ang kakaibang liwanag. Sa mga labanan ng dominyon ng kaluluwang espiritual, dahil bawat isa ay may sariling dominyon na hindi kayang tanggapin ang sa iba, kapag naglaban ang dalawa, nagiging banggaan ito ng mga dominyon, kung hindi ka mamamatay, ako ang masasawi. Hanggang sa mawasak ang dominyon, iyon din ang sandali ng pagkatalo ng kaluluwang espiritual. Ngunit kanina, nang gamitin iyan mo ang kanyang yin-yang double fire domain para salakayin ang Tai King Domain ni Wu Qingqiu, hindi pinili ni Wu Qingqiu na makipagbanggaan ng harapan sa kalaban. Sa halip, sinipsip niya ang enerhiyang ipinalabas ng kalaban. Ito ay may kaparehong prinsipyo sa Heavenly Demon Transformation Art. Kahit magkaiba ang paraan, ang resulta ay kamangha-manghang magkatulad. Nang maisip ito, naalala ni Zhu Fan ang kanyang karanasan noon sa labas ng Luolechia. Bukod sa pagkakaroon ng azure flame na proteksyon sa katawan, kaya siya nakaligtas, ang pinakapangunahing dahilan ay ang pagkuha niya ng isang bahagi ng purple lightning sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang Thunder Sparrow, kasama ang Heavenly Demon Transformation Art, para sipsipin ang purple lightning na iyon. Kung magagamit niya ang
Pamamaraang ito laban kay Yelin baka sakaling posible. Kahit gaano pa kalakas ang heaven-burning golden flame ni Yelin, malamang ay hindi naman ito mas malakas kaysa sa libu-libong kidlat sa Luolecia, hindi ba? Hindi kailangang harangin ito sa labas ng katawan, kundi sipsipin ito papasok, maging bahagi ng sarili. Hek hek hek. Hindi ba't ito ang orihinal na konsepto ng kanyang cultivation technique? Paano niya nakalimutan ang dating gawi? Ngunit ito ay isang ideya pa lamang. Kung magiging matagumpay ba ito o hindi, kailangan pa ng pagpapatunay. Kahit paano, ang dating kailangang harapin ay isang otomatikong gumaganang formation. Ngayon, haharapin niya ay isang buhay na tao. Ang pag-angkop sa sitwasyon ang pinakamahalagang punto. Ngunit ang ideyang ito ngayon ay nagbigay sa kanya ng paalala. Sa pag-iisip nito, pinanliitan ni Zufan ang mga mata, patuloy na pinanood ang labanan ng dalawa sa ibaba, kinakalkula sa isip. Nagliliyab na dagat sa kalangitan, yin yang dalawang agos na umiikot. Sa larangan ng digmaan, hindi nagtagumpay si Anmo sa isang galaw, agad siyang nagpalit ng isa pa. Ang kanyang dalawang kamay ay tuloy-tuloy na gumawa ng hand seals. Dalawang malalaking ahas na nabuo mula sa dalawang apoy, isang asul at isang pula, ang magkahiwalay na sumugod mula kaliwa at kanan patungo sa Tai King Domain. Pagkatapos, ang Sian Elas na plato sa likuran ni Anmo ay nagsimulang umikot. Agad ditong binalot ang Tai King Domain sa loob. Pagkatapos, nagpatuloy si Anmo sa pagbabago ng hand seals. Ang umaalon na apoy sa kalangitan ay naging isang malaking pader na pumapalibot sa Tai King Domain, walang tigil na umiimpis. Sa isang iglap, nakita ang yin-yang na alon ng apoy na nagsimulang kumain at sumunog sa barrier. Ang tunog ng sizzle-sizzle ay walang tigil na umalingaw-ngaw sa tainga. Ang Tai King Domain ay hindi mapigilang umiimpis din. Mukhang malapit na itong tuluyang malamon ng dominyo ng apoy. Kumulot ng malalim ang noo ni Wu Qingqiu. Ang kanyang dalawang kamay ay mabilis na gumawa ng hand seals. Ang Taiji diagram sa ilalim ng kanyang mga paa ay lalong bumilis ang pag-ikot. Ang malakas na hangin ay nagpanginig sa yin-yang na dalawang apoy sa paligid, nagsimulang kumalat palabas. Nang makita ito ni Anmo, agad siyang nag-focus, pinatatag ang apoy. Ngunit sa sandaling ito, natapos na rin ni Wu Qingqiu ang paggawa ng hand seal. Nanigas ang kanyang mga mata, sumigaw, malawak ang langit at lupa, kayang tumanggap ng lahat. Karagatan na tumatanggap ng daan-daang ilog. Pagkakaisa ng langit at lupa. Whoosh! Iwinasiwas ni Wu Qingqiu ang dalawang kamay sa magkabilang panig. Ang Tai King Domain ay sumabog din palabas. Ang umaalon na apoy ay walang hadlang na pumasok, agad na dumating sa harap ni Wu Qingqiu, nais siyang tuluyang lamunin. Ngunit sa sandaling ding iyon, ang Taiji diagram sa ilalim ng mga paa ni Wu Qingqiu ay kumalat kasunod ng umaapaw na apoy. Agad nitong binalot ang buong dominyon ni Anmo. Hindi mapigilang manliit ng mga mata ni Anmo. Tila naunawaan na niya kung ano ang gustong gawin ni Wu Qingqiu. Sumigaw siya sa isip, hindi maganda. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ang Om. Isang pagyanig sa espasyo ang umalingaw-ngaw. Ang Taiji diagram ay agad na naglabas ng dalawang uri ng nakakasilaw na liwanag, isang itim at isang puti, walang tigil na umiikot. Tulad ng isang puyo sa malawak na karagatan, hinigop nito ang nagliliyab na apoy papasok. Pagkatapos ay naging malinis na agos na dumadaloy sa gitna. Nagmamadaling gumawa ng hand seal si Anmo, nais kontrolin ang apoy, ngunit huli na. Dahil sa sandaling ito, ang buong double fire domain niya ay tuluyan ng nasipsip ng Tai King Domain ng kalaban. Wala na siyang anumang kontrol dito. Tumingala siya sa maliwanag na kalangitan sa itaas. Walang magawang umiling si Anmo, bumuntong hininga. Ang Sian Elas na kaluluwang espiritual sa likuran niya ay patuloy pa ring umiikot, ngunit wala na itong anumang silbi. Mukhang medyo malungkot at nag-iisa. Brother Yanmo, salamat. Bahagyang ngumiti si Wu Qingqiu, yumukod mula sa malayo. Huminga ng malalim si Yanmo, malungkot na umiling at tumawa. Natalo pa rin. Wu Qingqiu, tunay kang ang numero unong henyo ng West Prefecture,
hindi nabubulaanan ang iyong reputasyon. Brother yan mo, masyado kang mapagkumbaba. Sa totoo lang, sa labanan ng Dominion kanina, ako rin ay pinagpawisan ng husto. Ang manalo kay brother yan mo sa bingit ng kamatayan ay swerte lang din. Sinungaling. Hindi mapigilang kumibot ng pisngi niyan mo, umubo ng bahagya. Hindi mo na kailangang aliwin ako. Nakikita kong mayroon ka pang natitirang lakas para harapin ako. Ngunit hindi ka dumaan sa landas ng pagiging dominante, pinili mo ang pagiging banayad, kaya mo nakuha ang panalo ng maayos. Kung hindi, sa isang iglap na pagbagsak ng aking double fire domain, malamang ay malubha na akong nasugatan. Tumatawang tumango si Wu Qingqiu, tumangging magkomento. Si brother yan mo ay napakaprangka, ako ay humahanga. Ngunit, may isang bagay kang sinabi na mali. Ang posisyon ng numero 1 henyo ng West Prefecture ay matagal nang hindi sa akin. Hindi mapigilang umiti at umiling ni Wu Qingqiu. Lumingon siya sa direksyon ni Yelin sa kanyang panig at tumingala sa pwesto ni Zhu Fan. Kumislap ang pag-aalala sa kanyang mga mata, bumubulong, hindi ko lang alam kung kanino sa dalawang iyon mapupunta ang posisyong ito. Pareho silang dumaan sa landas ng pagiging dominante, walang awa kung umatake. Kung ikaw ang makakalaban nila, tiyak na malubha kang masasaktan at matatalo. Bago pa man pag-usapan ng lakas, ang hindi mo pagbigay ng buong lakas laban sa kanila ang pinakamalaking kahinaan mo. Nakita mo rin ang munting kapatid na yon, sa isang galaw lang ay agad niyang pinatay ang tao, hindi man lang kumurap. Si Zhu Fan din ay kayang walang pag-aalangan ng pumatay ng kaluluwang espiritual ng iba. Noon, sa isang iglap ay malubha niya akong nasugatan. Ang determinasyon nilang dalawa ay hindi kayang harapin ng isang mapagkumbabang tulad mo. Sabay na sinulyapan niyan mo ang dalawang iyon, mahinang nagsabi. Nang marinig ito ni Wu Qingqiu, tumawa rin siya at tumango. Tama, siya ay isang disipulo ng tunay na matuwid na landas. Ang pag-iwan ng isang daan para sa iba, para madaling magkausap sa hinaharap, ay talagang naiiba kina Zhu Fan at Yelin, wala sa kanyang puso ang ganoong determinasyon. Kapag kumikilos, nag-iwan pa rin siya ng 3 bahagi ng lakas. Ito ang nagtakda na hindi siya mananalo sa labanan sa pagitan ng mga malalakas. Ngunit, ang kanyang konserbatibong estilo na ito ay hinahangaan ng mundo. Kahit siyan mo, bilang kanyang numero 1 karibal, ay labis siyang nirerespeto. Gayunpaman, sumunod na sinabi niyan mo ng mahinahon, sa puso ko, ikaw pa rin ang numero 1 henyo ng West Prefecture. Ang dalawang batang iyon pareho silang mga halimaw, hindi maituturing na tao. Pagkasabi noon, tumalikod si Yan Mo at bumaba ng entablado. Kahit ang anunsyo ng hukom na elder ay hindi na niya narinig. Malinaw na sumusuko na siya. Ngunit ang pagsuko niyang ito ay naiiba kay Zhao Dezhu. Dahil ibinigay na niya ang lahat, kulang na lang ay makipaglaban hanggang kamatayan. At saka, kung ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay maaaring magbigay sa kanya ng panalo, gagawin niya ito. Ngunit alam niya, sa dominyon ng taong iyon, kahit makipaglaban pa siya hanggang kamatayan, hindi pa rin siya mananalo. Kaya, wala siyang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Tinitigan ng malalim ni Wu Qingqiu ang papalayong anyo ni Yan Mo, natigilan sandali, hindi mapigilang umiti ng bahagya at tumango. Ang batang ito, kahit hindi mabuting tao, tiyak na nakagawa na ng maraming malalaking kasamaan, ngunit tunay siyang isang lalaki. Ang hukom na elder ay matamang ding sinundan ng tingin ang kanyang anyo ng matagal, mahinahon tumango. Pagkatapos, malakas niyang inanunsyo, nanalo na naman ang Tai Qingzong. Kasunod noon, patuloy na umakyat sa entablado ang mga disipulo ng Tai Qingzong at Mo Yanzong para magtutuos. Hindi malaman kung dahil ba sa magandang simula ng dalawang lider ng koponan, na tinapos ang unang laban sa isang palakaibigang paraan, nang maglaban ang mga disipulo ng dalawang sekta pagkatapos, kahit na buong lakas din silang lumaban, hindi na ito kasing brutal at puno ng masamang hangarin. Ang mga taga-Tai Qingzong ay hindi na kailangang sabihin, likas na mapagkumbaba at magalang. Ang mahalaga ay pagkatapos manalo sa mga disipulo ng Mo Yanzong, hindi sila walang awang pumapatay.
Hindi malaman kung binibigyan ba nila ng mukha ang kalaban o tinatago ang kanilang demonyong kalikasan. Ganito nga, pagkatapos ng labanan ng dalawang sekta, lahat ay malubhang nasugatan, ngunit walang namatay. Dahil dito, hindi nagkaroon ng alitan ang dalawang sekta. Sa halip, lahat sila ay minamaliit ang Qian Dizhen Yizong na nanonood sa gilid. Nang makita ito ng grupo ni Zhao Dezhu, hindi nila mapigilang umiyak at magreklamo sa langit. Ano ba ang ginawa ng aming Qian Dizhen Yizong? Hindi ba't gumamit lang kami ng taktikal na pagsuko? Hindi naman namin kayo ginulo, bakit nyo kami laging pinupuntirya? Stang ina, talagang nadadamay kami kahit nakahiga lang. Pagkatapos ay ang group battle ng tatlong sekta. Ito dapat ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kompetisyon sa pagitan ng upper three sects. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba sa dati. Dahil naroon ang halimaw na si Elin, agad na nagkaroon ng malaking agwat sa lakas ng tatlong sekta. Nang maglaban ang Tai Qingzong at Mo Yanzong, si Wu Qingqiu ay mag-isang humarap kay Yan Mo. Si Elin naman, gamit ang lakas ng isang tao, ay pinatumba ang 9 na tao ng kalaban. Nang makita ito ni Yan Mo, walang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo ng may hinanakit. Tila bilang hamon kay Zhu Fan, si Zhu Fan na minsan ay mag-isang lumaban sa 10 tao, nagmungkahi rin si Elin na ito, nais niyang isang bagsakan na ayusin ang 10 tao ng Mo Yanzong. Ngunit direkta itong tinanggihan ni Wu Qingqiu. Hindi dahil natatakot siyang mapahamak si Elin, kundi dahil natatakot siyang masaktan ang amor proprio ni Yan Mo. Kaya, sa huli ay nangyari ang eksenang 2 laban sa marami. Si Wu Qingqiu ay laging nakadikit sa kanya, hindi siya hinahayaang makipaglaban kay Elin, ito rin ay maituturing na lihim na pagprotekta sa kanya. Malinaw na malinaw ito kay Yan Mo. Kahit medyo hindi siya sang-ayon, naiintindihan niyang si Elin ay tulad ni Zhu Fan, o mas nakakatakot pang halimaw kaysa kay Zhu Fan. Hindi niya ito kayang harapin, kaya kinain na lang niya ang pride. Pagdating naman sa grupo ng Qian Dizhen Yizong, hindi nga nagkamali ang hula ng lahat. Ganoon pa rin ang estratehiya ng pag-ipon ng lakas. Nang makipaglaban sa Tai Qingzong, umasa sila sa pagiging mabait ng mga taga-Tai Qingzong na walang intensyong pumatay. 2 beses palang lumaban ay sumuko na. Ito ay hindi mapigilang nagpagalit ng husto kay Wu Qingqiu. Kung hindi lang dahil sa kanyang magandang pag-ugali, malamang ay umakyat na siya para bugbugin si Zhao Dezhu. Ngunit, kahit maganda ang kanyang pag-ugali, si Elin naman ay hindi kasing pasensyoso. Ang Tai Qingzong namin ay hindi nandito para samahan kayong maglaro. Kung gusto nyong lumaban, stang ina, lumaban kayo ng seryoso. Kung ayaw nyo, huwag na kayong umakyat. Lumaban man o hindi, tingin nyo ba sa amin ay mga unggoy na pinaglalaruan? Mamatay na kayo para sa akin. Bilang resulta, nang si Zhao Dezhu ay magbubukas pa lang ng bibig, hindi pa man nakakasuko, si Elin ay maaga nang nagpitik ng daliri. 3 kislap ng gintong apoy ang biglang tumama sa katawan ng 3 disipulo sa kabilang panig. Agad nitong sinunog ang 3 iyon hanggang sa maging abo. Ito ay hindi mapigilang nagpasakit ng husto sa puso ni Zhao Dezhu. Ang 3 iyon ay ang mga pangunahing lakas nila. Ngunit wala siyang magawa. Takot pa rin siya sa lakas ng Tai Qingzong at ni Elin. Pagkatapos, nang makipaglaban sa Mo Yanzong sa group battle, nag-forfeit na ang Qian Dizhen Yizong. Sa loob ng Tai Qingzong, iisang Elin lang ay nakapagdulot na sa kanila ng pagkawala ng 3 malalakas na general. Paano pa kaya ang isang grupo ng mga mababangis na dyablo ng Mo Yanzong na naggangalit at nag-aabang nakagatin sila? Natatakot siyang pagdating ng oras, kahit pagkakataong sumuko ay wala na sila at buong hukbo na silang mapupuksa. Ito ay hindi kasama sa planong ginawa ni Zhao Dezhu. Ganito nga, sa loob ng isang araw, natapos na ang kompetisyon sa pagitan ng upper 3 sects. Ang Tai Qingzong at Mo Yanzong ay naglaban hanggang kamatayan, parehong puno ng sugat. Ang Qian Dizhen Yizong na oportunista ay nakapag-ipon naman ng malaking lakas. At ang kanilang target ay ang mga disipulo ng 2 sekta, Mu Shizong at Jian Shenzong, na kasalukuyang umaakyat sa hamon.